Eksakto, en punto. 6:02 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa issue na pinag-aaralan ng pamahalaan ng posibleng muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. Bagamat nirerespeto nito ang foreign policy decision ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng Vice Presidente na hindi siya sang-ayon dito. Pinanindigan ni VP Sara ang kanyang pananaw na hindi makikipag-cooperate sa ICC sa gagawin nitong investigasyon sa aligasyon ng extrajudicial killing sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May apela rin si VP Sara sa Department of Justice. Huwag makipagtulungan sa investigasyon ng ICC at isusumiti nila ang legal basis upang ito'y kontrahin. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Hindi yata masyadong malamig ngayon, no? Hindi masyado. Hindi masyadong malamig. Malamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Tamad pa yung ibang pumasok. Pasok na ba? Sabi? Meron na. May pasok na po, ho. Kaya dumami na naman ang sasakyan ngayon sa kalsada. Grabe, biglaan. Para bagang pinagpahinga lang tayo kahapon. Pero ngayon, buhos na naman. Balik eskwela. Back to normal. Balik eskwela. Balik trabaho. Ang marami nating mga kababayan. At today, sinisilip-silip ko kung batsero yung Lagos Nilad eh. Matagal-tagal din pong ginawa yan. Finally, ngayong araw na to, bubuksan na po yung Lagos Nilad. September pa pala dapat tapos yan eh. Na-delay pero mukhang pinaganda ng gusto. Magkakaalaman kung ano ba itsura niyan. Tama lang. Dapat lang talagang pagandahin yan. Isa yan sa pwedeng maging tourist spot. Hindi lang ng mga dayuhan, kundi tayo rin mismo. Mga domestic tourists. Diba? Yes. Dati ginawa na yan eh. Yung underpass diyan, yung underpass diyan. Ewan ko kung yun na-maintain.
Yung underpass galing sa, kapag ikaw ay galing ng Laisibong, tapos tatawid ka sa ilalim, papunta ng City Hall. Yes. Ewan ko lang kung ngayon yun ay isa pa ring kung dinadaanan pa, no? Kasi kung na-maintain na yun ay dumumi na naman eh. Ganun ba? Dati, ewan ko ba naman kasi yung ating mga kababayan, ayaw lubayan ng pagtulog doon, ayaw lubayan ng pagtitinda doon. Kaganda-ganda ng lugar na yan, pinaganda. Pero dati rin talagang madilim yan. Nung panahon kami nag-aaral sa Laisibum, mga 10 years ago, kinatatakutan yung lugar na yan. Lalo na, tapos biglang may magpapatay ng ilaw. Nako, ilan na nga lang ang ilaw, biglang mamamatay pa. Nako po, pagka dilim-dilim sa loob. Hindi pa naman uso nung panahong yun ang cellphone. Wala ka pang ilaw kaagad na bigla mong masisindihan. Kinatatakutan. Pero ginawa nga yan pinaganda. Ewan ko lang ngayon kung na-maintain na. Sana yung mga ganong lugar ay na-maintain, kumbatsero. Ito, wag magtatampo itong mga taga Quezon City, mga taga Quezon City government. Kung nakikinig po kayo. At wag din magtatampo yung mga ibang matatamaan dito. Nadadaanan mo ba, kumbatsero, yung ilalim ng Luzon flyover? Luzon flyover sa Commonwealth. Kung galing ka ng Luzon, di makikita mo yung mag-U-turn kang ganun. Sa ilalim mismo. Galing ka sa Luzon, para makarating ka ng kabilang side, may U-turn sa ilalim nun sa ilalim. Grabe, punong-puno ng vendor, tira, ginawang may mga bahay na rin doon. Sabi ko, bakit ba pinayagan ng pamahalaan na gawin ito, na mangyari ito? Na mangyari ito? Nanghihinayang ba sila sa space? Meron ba silang sinisingil dyan? Pero pumunta kayo sa Makati. May mga overpass din naman sa Makati, may mga flyover din Pero hindi hindi po pinapahintulutan. Kaya makikita mo yung pagkakaiba nun kaya lang sasabihin nyo, kayo naman yung mga tao doon, kawawa naman doon nga, ang daming ang naghahanap buhay doon, daming may nabubuhay doon at nakakatira, may pamamahay sila doon kaya lang, pagka ganun na ginawa natin, ano nang kaayusan ang aasahan mo sa pamahalaan? At anong buhay ang magiging buhay ng mga taong nakatira doon? Diba? May dumadaan truck dyan. Hindi yun conducive para sa isang tirahan. Para doon manirahan ang tao. Totoo. Hindi pantao yung ganung lugar. Ang isang example naman na nakikita ko dito sa Maynila, dyan sa may Delpan. Yan. Matagal na rin yan. Tagal na yan. Ewan ko kung pwede bang gawing, baka kasi sabihin ng iba, mula nung naging mayor yan, naging masama na ugali yan, pinatanggal kami dito. Ganun ba? Pagkano ang pinatanggal mo? Halimbawa, yung dito sa may nagtahan, kumbatsero, yung tapat nung PSG, sa ilalim, di ba nagtahan? Punong-puno yan, kumbatsero. Punong-puno. May may barangay hall pa nga doon sa ilalim Talaga. Barangay hall pa sa ilalim. Sabi ko. Yun. Doon pa lang. Sa barangay hall pa lang. Kitang-kita na kagad. Kaya nga sabi ko, nako. Pero ulitin ko, pagka nag-institute ng reform, ang isang leader, sasabi, napakawalang yan itong mayor na to. Pagka inayos sila ng mayor, halimbawa yung paradahan ng tricycle, ginawang one way, halimbawa, magagalit sila sa mayor. Napakawalang yan. Ang tagal-tagal na namin dito. Sa simula, ganyan na magiging reaction talaga. At expected yan. Lalo na manggagaling dun sa mga kumikita ron, mga nakikinabang doon. Pero pag nakita na nila yung kainaman, kabutihan ng maayos na pagpaplano para sa isang lungsod o isang komunidad, paliitin natin ng konti, maliligayahan ng lahat. At mapapawi yung matatabunan yung mga reklamo ng mga tinatawag na reklamador. Dapat reklamador. Diba? Meron at merong magrereklamo. Oo, kumbatsero. Pero ako yung nananawagan, kami dito ni kumbatsero, siguro nagkakaisang damdamin tayo na pagka nagreklamo tayo laban sa pamahalaan, wagas.
Talagang matindi, napakatindi. Pero ginagawa ba natin ang ating papel? Eto ngayon, doon sa mga naninirahan sa mga ganyan lugar, sa mga delikado, sa mga estero, meron na hong napakagandang pabahay na sinisimulan ang pamahalaan. At ito yata, itong Disyembre, kumbatsero, kung hindi ako nagkakamali, meron ng i-inaugurate si hindi ito BBM. groundbreaking lang, ha? Hindi groundbreaking lang. Nung mga nauna talagang mapupuna. Wala na ba ng groundbreaking na lang ba yan? Wala na ba silang gagawin kundi groundbreaking? Meron ng i-inaugurate sa mga naunang nasimulan sa pabahay. Bacolod, kumbatsero, meron sa Bacolod. Doon sa lugar ni Mayor Albi Benitez. Ayos Si Mayor Albi, napakabilis kumilos nung marinig na merong ganung proyekto ang national government. Dito sa amin. Ayan, May tinukoy kaagad na lugar. Tinayuan kaagad. Tama ba? Mga 5,000 units daw agad ang iti-turn over na. Tong Disyembre. Papasok na Disyembre. Kung mabilis lang palang kumilos yung mga alkalde dito sa proyekto na to. Yan yung tinatawag na apoy sa ibabaw at apoy sa ilalim. Bibingka. National government at local government. Local government. Di ba? Sus Mariano Kaindo, mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Kisi na. Mga taga Bacolod, napakaswerte nyo, ha. Kayo pala ang parang pilot to, kumbatsero. Sila ang unang-unang magta-turnover dito sa pabahay program ng pamahalaan. At hindi basta-basta in city. At hindi ito basta-basta pabahay. Condominium. Condominium ang dating. Matindi, ha. Nararanig nyo yung laging kino-commercial ni Kong Angel namin din Parang ganon. Yung 10 unit na lang po. 10 pa ba? 5 na lang yun. 5 na lang ba? 5 unit na lang. Ang natitira. Paano ko naman bibili yun? Baka naman sa tabi basura. Baka pinagpilian na. Hindi, magaganda yung mga ganyang mga condo, mga private, kahit saan ka mapunta. Isipin mong ikaw ay dating squatter. Ayaw mong tawagin kang squatter. Ano tawag doon? Mga informal settlers. Tapos bigla kang titira sa condominium, high-rise building. Wow! Sa view pa lang, busog ka na. Talaga, Di ba? Tapos mapupwesto ka dun sa 22nd floor. Tapos may elevator yan. Kapag ganyang katatayog na building. Maayos ba elevator yan? Maayos. Bumababa naman. Pababa lang pala. Tapos, napakamura. Napakamura. Hulog. Yung gastos lang sa sigarilyo ng isang buwan. Malakas manigarilyong mama. Pang ano na, pang 3.5 hulog lang na. daw hulog Partner, 3.5 lang daw ang hulog yan buwan-buwan. At may mga LGUs pa na sinasagot yung ilang parte ng hulog, kumbatsero. Tinan nyo na mga kababayan. Ito po, programa po ng pamahalaan ito. Sana naman, kumbatsero, nakarinig ka naman na nung nabigyan na ng bahay, na ilipat, nandun sa kalagayang informal settler, nailipat sa isang maganda-gandang lugar. Paglipas lang ng ilang buwan, wala na uli doon. Ibinenta yung right. At nag-squat ulit. Ay, Panginoon kong buhay natin. Nung araw, pwedeng napagbibigyan yan dahil nangyayari naman talaga. Isip-isipin mong andito ang trabaho. Dito nag-aaral yung mga anak. Tapos i-relocate mo sa Palayan City. Halimbawa. Pagka layo-layo naman talaga. Ito, in city. Kung saan ka nandoon. Ayan. Kung saan ka nandoon, kung saan ka nakarehistrong mamamayan. Doon ka. Doon ka ihahanap ng pabahay. At may mga pabahay, i-check nyo na sa mga nakikinig sa atin ng mga informal settlers o kaya kahit na hindi kayo nangungupahan. Kahit nangungupahan, mga professional kayo. Bakit ka mangungupahan pa? Kung pwede namang, ibahay na. Mamahay na. Di ba? Yung mga wala pang sariling tirahan, nangungupahan, habang buhay ng nangungupahan, eto na ho ang napakagandang pagkakataon. Makipag-ugnayan kayo sa inyong LGUs at syempre kailangan dito miyembro kayo ng Pag-ibig. Yun ang number one. Sino ba naman ang hindi miyembro ng Pag-ibig kung nagtatrabaho ka? Talaga. Dapat ngayon. At pwede rin siguro yung mga self-employed. Self-employed na naghuhulog sa Maghulog Pag-ibig. kayo sa Pag-ibig. Magpamiyembro na kayo sa Pag-ibig
para kayo ay magkaroon Galing ng din sariling si bahay. Secretary Jerry Acusareno. Oo, Talagang wala, napapanaginipan na yata niya yun. Sobrang yaman naman na kasi kumbatsero. Ang iniisip na lang legacy. Legacy. Ayun. Gano'n naman talaga. Hindi katulad ng iba na sobrang yaman na, nagpapayaman pa. Anak ng bakang dalaga o ano? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. Oras po natin, Kuya Bong Ariola. Achi, aya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sulok ng Kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes sa 28 ng Nobyembre 2023. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pagcor nakakuha ng halos perfect score sa GCG Performance Evaluation. Sinseridad ng China, kinwestiyon ni Defense Secretary Gibo. Useless kung makikipag-usap sa issue ng West Philippine Sea. Presyo ng diesel at kerosene may bahagyang pagtaas, gasolina walang magiging paggalaw. Senior Managing Editor ng DZRH na si Reggie Espiritu, pumanaw na sa edad na 54. Lalaking tumalon sa 5th floor ng ginagawang gusali sa Pasay City, himalang nabuhay. At pulis naputulan ng daliri matapos kagatin ng isang preso sa Iloilo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello World! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. inilala po ng Governance Commission for GOCC o GCG ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at binigyan ito ng 99.46% na score. Ilan? 99.46%. Muntik lang perfect nga pala. Ito, sa taunang performance evaluation system nito para sa 2022. Ang nasabing score ang isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng PAGCOR at nakamit sa unang taon ng pamumuno ni Chairman at CEO Alejandro Tenco na itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos noong August 2022. Ang PAGCOR ay nakakuha ng score na 98.08% noong 2021 habang 91.38% lamang noong 2020. Ayon sa Pangulo at COO ng PAGCOR na si Juanito Sanyosa, itinaas ng parangalang gaming agency sa hanay ng mga pinakamahusay na gumaganap na GOCC sa bansa. Congratulations sa mga taga-PAGCOR. Chairman Altenco, wala ba tayo dyan? Alas 6:25 ang ating oras. Wala nang saysay na makipag-usap pa ang Pilipinas sa China kaugnay sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Ito naman ay idineklara ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na nagsabing bagamat mahalaga na manatiling bukas ang linya ng komunikasyon, hindi anya napapanahon sa ngayon na ikonsidera ang nasabing opsyon. Sinabi ng kalihim na ipupursige lamang ang bilateral talks sa China kung magpapakita ito ng interes at sinseridad sa pag-uusap. Alas 6:26 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. Tulad ng inaasahan, nagpatupad ng katiting na taas presyo ang mga kumpanya na langis sa bansa.
Epektibo ngayon, tumaas ng 65 centavos ang kada litro ng kerosene, 30 centimos per liter ang diesel, 30. habang wala namang naging paggalaw sa presyo ng gasolina. Yung pagkakasabi ni Mother ng nagpatupad ng katiting na taas presyo, para bagang rollback eh. Parang rollback, Mother eh. Nung pala, pagtaas. Pagtaas yan. Nagtaas. Ayun. Katiting daw. Katiting. Parang naliliitan ka ba parang nagrereklamo. Nagrereklamo ka ba dito, Mother? Isang malungkot na balita, lalo na po sa DZRH, MBC at sa buong mga sektor ng pamamahayag. Pumanaw na po ang Senior Managing Editor ng MBC DZRH na si Reginald Espiritu, mas kilala sa radyo bilang Reggie Espiritu. Binawian ng buhay kagabi si Reggie sa edad na 54 matapos po na atakihin sa puso. Wala pang anunsyo ang kanyang pamilya sa detalye at burol at sa libing ni Reggie. Ang buong pamilya ng DZRH ay nagdadalamhati at nakikiramay sa pamilya ni Reggie Espiritu sa kanyang biglaang pagpanaw. Nakakabigla naman itong pangyayari na to, kumbatsero. No? Oo nga. Nakakalungkot. Talagang ang buhay ng tao. Si Reggie, kaklase mo si Reggie, diba? Kaklase ko pa sa Lyceum si Reggie. Oo. Tapos nakasama, kahit sa coverage pa nung araw, ng mga reporter tayo, nakakasama natin sa bilang radio reporter. Nagsulat din siya sa dyaryo. Kung di ako nagkakamali, sa English newspaper na Today. Nagsulat din si Reggie dyan. Nung kami ay nagko-cover na dalawa sa DOJ, Department of Justice. Oo, nakakalungkot. Papaabot po tayo ng pakikiramay sa kanyang mga naulila. Oo, nakikiramay po kami. Ulitin po lang namin kung sakasakali na ihayag na ng pamilya yung pong detalye ng burol, ay ipapahatid din po namin sa inyo. Muli po sa pamilya ni Sir Reggie Espiritu, nakikiramay po kami. ACS Balita. 6:28 ng umaga, isang lalaki ang maswerteng nabuhay matapos tumalon sa 5th floor ng isang ginagawang gusali sa Macapagal Boulevard, Pasay City kagabi. Ay, may video pa pala. Ito yun eh. Ito yung patalikod. Yan ba yung patalikod? Ulitin nga natin 5th floor? Oo, ang taas nun. Ito. Patalikod eh. Yung ano. Matindi tong... Kaya nagsuguran yung mga walang pasabi. Pero himalang... Hindi, may mga... Ano ba yun? Mga umaawat ba sa kanya yon? Siguro. Yung mga nandun. Ayan. Para may umaawat sa kanya eh. Kinakausap siguro na wag gagawin yun. Sabi niya, backstroke ang gagawin ko. Backstroke eh. Patalikod eh. Parang katulad nung yung sa flyover. Di ba patalikod din yun? Oo, patalikod din ng... yung isang tumalon sa flyover. Ayun Pero ito... Nabuhay. Nabasag po ang mga buto sa paa ni Jovel Julian, 32 anyos, construction worker sa ginagawang building nang tumalon ito bandang alas 10 kagabi. Inamin ng biktima na siya ay nakadroga. Kaya pala, I'm flying! Sabi niya siguro. Yan droga talaga. At ang sabi niya ay may humahabol daw sa kanya. Kaya umakyat siya sa ginagawang building. Bukod sa nabasag na buto sa paa, nagtamo ng sugat sa ulo at gas-gas lang sa mga kamay. Ang tindi nito Matindi. Ay, nako. Alas 6:30 ang ating oras. Maayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Putol naman ang daliri ng isang pulis matapos na ito'y kagatin ng isang bilanggo o person deprived of liberty dyan sa Lambunao, Iloilo. Lumabas sa investigasyon na nagwala ang detainee na si Jeffrey Liboon sa loob ng kulungan, kaya pumasok ang pulis na si Patrolman Gilbert Aheno upang pakalmahin at ito'y posasan. Pero kinagat ng bilanggo si Patrolman Aheno dahilan upang maputol ang kanyang daliri. Si Liboon ay nakakulong dahil sa pananaksak sa victory party ng mga nanalo sa barangay at SK election sa Lambunao. Susunod! Tito Boy! Ano kaya ang epekto sa food production, kumbatsero?
na lalo na ng bigas ng matinding shear line dyan sa Eastern Visayas. Diba, may mga nalubog na mga taniman dyan. Ay, nako. Oo nga. Ang Northern Samar Combachero, isa sa mga ganda ring rice producers sa bansa yan. Totoo yan. Oo. At meron daw hong bagong grupo ng magmo-monitor ng presyo. Aba. Lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Ang grupong Guapings. Sinich-itich! Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:31 ng umaga. This time Na kumbatsero, 70% ng motorsiklo na naglipa na ngayon. Sabi po na LTO to 70% ng motorsiklong naglipa na ngayon ay hindi rehistrado. Ano? Pambihirang pates. Hindi rehistrado? Hindi rehistrado. Ulitin po natin 70%. Ito po ayon Hindi sa yung LTO. hindi yung ipinarehistro pero walang plaka. Hindi po. Kasi ganun ang karaniwang nangyayari. Ibig sabihin hindi talaga nagparehistro. Hindi nagparehistro, kumbatsero. Ang laking problema niyan. Paano pag naka-aksidente yan o na-aksidente yan? Yun na nga. Patay tayo sa dyan. dami kasi talaga na ngayon ng 1,000 piso lang buwan ng hulog mo sa motorsiklo. May motor ka na. May motor ka na. 1,000 pesos. Biruin mo kung ikaw ay taga San Jose del Monte, Bulacan. Magmumotor papasok ka ng Makati. Magmumotor ka na. Talaga. Magkano pamasahe dyan pagka ikaw ay nag-bus? O kaya diba? ay nako. Ganun po kalaki problema naman natin sa ating transportasyon, nanang ko po. Yung mga hindi nakarehistro dyan, meron na po ngayong mahigpit na no plate, no travel policy. O kaya pagka nakitang walang may babarilin yata silang ganun sa plaka, meron na makikita. Hindi ka nakapagparehistro. Nako, so kahit na nakarehistro ka, kung hindi ka nag-renew, mahuhuli ka. Mahuhuli ka. Kung talaga. Yan, nako, patay ka. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:36 ng umaga, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DMW sa foreign government upang matiyak na ligtas at makalalaya mula sa mga rebelding Yemeni ang 17 tripulanteng Pilipino na sakay ng hinostage na cargo ship sa Red Sea. Ayon kay DMW Officer in Charge Leo Kakdak, delikado ang sitwasyon kaya't patuloy ang kanilang effort upang matiyak na ligtas na makababalik ng bansa ang nasabing mga seafarers. Mahigpit na minomonitor o mahigpit na imomonitor ng Kongreso ang halaga ng mga pangunahing bilihin ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Ginawa ni House Speaker Martin Romualdez ang pahayag matapos bisitahin ang farmers market sa Cubao, Quezon City. Asan yung picture ni Speaker? Yung sa farmers, yung sila may hawak na ito. May hawak na sibuyas. At saka bawang. Nung mag-inspection dyan. Tapos nandun siya sa tindahan ng gulay. Diyan sa farmers. Siya ba yung Mr. Palengke? Parang ganun, Sinabi ni Speaker Romualdez na sisiguruhin ng Kamara na ang halaga ng basic commodities ay mananatili sa ilalim ng suggested retail price hanggang sa buong holiday season. ACS Balita. Kausapin natin, kumbatsero, si Assistant Secretary Arnal de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek, magandang morning. Magandang morning, Asek. Si Katunying Tuto at saka si Jerry. Apo. Hi, good morning, Ka Jerry, Katunying. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Mukhang dinadaig kayo ni Speaker Romualdez sa pag-i-inspection sa mga palengke. Opo. Ano po ba ang mga ginagawa ano ba reaksyon ng DA kapag kahapon walang pasok ng batsero pista official kahapon pero nandiyan sa palengke si Speaker. Hindi ba kayo medyo mukhang dinadaig tayo Wala ba kayong ganung pakiramdam? Actually, nag-iikot din naman yung ating kalihim na nasa mga probinsya sa itong nakalipas na araw sa General Santos, Coronadal at nag-iikot siya ngayon sa mga probinsya Katunying. Oo. Ano po bang latest? Isa-isahin nga natin. Yung bigas daw po balik na naman sa dating presyo na napakataas. Ano po ba ang
presyo ngayon ay sa monitoring ng DA at ano ba ang dapat na maging presyo talaga? Yung pag-ikot din natin doon sa mga monitoring ng ating team from DA, nag-iikot sila. Ito ay regular na ginagawa araw-araw, 13 major na palengke. Napansin natin yung local milled rice natin, pumalo na ng 52, yung ating well-milled. Yung namang imported ay bumaba sa 45 from 57 noong mga nakalipas na linggo, Jerry Antonio. Mas mura imported, gano'n, apo. Nagbaliktad. Nagbaliktad. Yun yung tinitignan namin ngayon na kailangan silipin bakit meron ganito. When in fact, for the past how many weeks and months ay mataas ang presyo ng imported at ang local naman ay well-milled dyan ay 45. So, hanggang 47. Yun po ba ay sa perspective po ng DA ay nakapagtataka? Tinitingnan namin yan kasi nga dahil alam natin na mahal ang imported na bigas dahil mahal ang kuha nila sa Vietnam, hindi bumababa ng $600 per metric ton. Ganun din naman sa Thailand. Medyo mababa ng konti ang Thailand. So pagdating yan dito ay medyo mataas ang presyo at 45 talagang. Oo. So, meron ba kayong natatanaw na price manipulation dito? Yan ang pinapag-aralan namin, Jerry Antonio, kung saan nanggagaling itong mga pagbabago ng presyo. Kasi yung local milled natin, kung tutusin nga, hindi siya dapat ganun magtaas. Kasi nabili karamihan, more than 90% nabili nitong nakalipas na wet season na hindi tataas naman ng 23 ang national average. So, maraming lugar na nabilihan ng 19, 20, hanggang 22. Karamihan na nabili. So, bakit ibebenta nila ngayon na napakataas at 52? So, hindi yun ganun dapat. Kasi kung ang national average po ng palay ay 23 lang, magkano po dapat ang presyo nun sa palengke? Ang presyo nun sa palengke, pag inawas mo na yung kita ng mga magsasaka, kita ng millers, sa drying at saka yung sa logistics, dapat yan mga 45, 46 talaga ang presyo pag nabili ng 22, 23. Opo. Ngayon, ang nakita nyo sa well-milled rice, ang pinakamura ay magkano? 50? Meron namang mababa. Merong bumababa na 43. Pero may nakikita kami, ang pinakamataas 54 at ang prevailing ay 52. Dapat matumbok nyo kung sino yung nasa likod niyan. Hindi ho yan yung mga special rice na ano mga pangalan nun? Mga Jasponica, mga ganon. Dinorado, mga ganon. Mga special at premium rice yan, Jerry Katunying. So ito tinitingnan lang natin yung well-milled at regular milled. Okay, may data na kayo, Yusek, tungkol dito sa mga ngayon pa lang naaapektuhan na ng tagtuyot. Dahil nitong nakaraang araw lang, nagre-report yung reporter namin sa Nueva Ecija, 56,000 hectares na raw doon ang hindi na matataniman. Meron kaming record yan, Jerry Antonio. Ang nahihirapan ay yung mga nasa tail end na mga irrigation area natin. So yun yung focus natin ng water management interventions. Identified na yun, simula pa lang, by municipality, by province, ano yung mga area na mahihirapan na patubigan o marating ng irigasyon, ng patubig. Kasi nasa dulo. At saka yung ang pag El Nino kasi nababawasan yung tubig ulan. Ito nabanggit ko na po yung Nueva Ecija na siyang rice granary of the Philippines. Ano pa po yung ibang mga probinsyang nasa data na ninyo na ngayon pa lang problematic na, apektado na? Karamihan ng area niyan ay nandito sa Western Luzon. So, karamihan, ngayong last quarter, yan ang tatamaan, November, December, hanggang first quarter, and including itong parts ng Eastern Luzon. Kasi iba-iba yung climate type natin. We have 4 climate types.
and yung part ng Visayas and konting parts ng Mindanao. May projection ho tayo kung ganong losses o kung gaano kalaki ang mawawala sa production natin dahil dyan? Yung projection natin is about mga a little over 100,000 hectares so pwedeng maapektuhan. Which could translate to about kung 4 metric tons ang average natin, mga 400,000 yan na possible losses. Pero yun nga, kung meron ka mitigating measures para hindi siya maapektuhan, you can significantly lower down yung ganitong loss. Ano po ba yung water management na ginagawa nyo dyan? Katulad nung pinakita sa atin kung Bachero ni Grace sa Nueva Ecija. Wala raw po ano ba, ang Pantabangan Dam po ay medyo mababa daw po ang water level. At may mga pictures na rin na nagbibitak-bitak yung lupa, Secretary Asik eh. Ang pangunahin dyan ay yung ating mga shallow tube wells at saka yung mga small-scale irrigation projects. Especially yung mga groundwater sources natin. Kasi yung ating groundwater sources, hindi yan masyadong apektado. Kulang ang ulan kasi may recharge yan sa ilalim ng lupa. For our longest time, before magtag-init, nare-recharge yan sa mga bundok. So, yan yung pangunahing water management practices natin. At kung sustainable naman yung surface water sa mga ilog, sa mga lawa. So that's another one, basta hindi natutuyuan. Yes po, ang malaking problema niya pag first quarter na tuloy-tuloy na walang ulan, yun na maapektuhan yung mga surface water natin. Hindi pa po ba dapat na pindutin yung panic button sa ganitong mga report na natatanggap ninyo, Asek? Matagal naman ito na pinagandaan na Jerry and Tunying. Identified na ito ng ating mga programs, especially sa rice at corn. At nakamapa ito, very specific sa kanyang mga areas. Anong klaseng interventions, ito mga lugar na ito talagang kung sakaling hindi na kayang taniman, anong pwedeng alternative ang ano. So, na-map out na yan ang mga programs. Last na lang po tungkol sa bigas. Nung po nakaraang linggo, ang tindi ng baha dyan po sa Eastern Visayas, kasama po dyan ang Northern Samar na malaki din po ang rice production yan. Affected po ba? Gaano kalaki po ang epekto sa agriculture? Yung natamaan na malaking damage sa atin, yung probinsya ng Capiz, about 80 million worth ng area ang tinamaan. At saka itong Northern Samar, tama ka, about 60 million ang damage dyan. So, puro rice area ang karamihan na tinamaan doon. So, about, ang total na area is about 7,300 hectares. Malaki-laki. So, may bigas pa ba tayo? Yung supply naman natin is okay kasi naka-harvest naman tayo. Matanda natin, Jerry and Tunying, wala tayong masyadong damage nitong nakalipas na wet season. So, pinag-aandaan talaga natin itong dry season because of El Nino. So, yung tinamaan naman ng baha ay mga bagong tanim. So, ano yan, meron naman tayong buffer stock na mga bini. Quick turnaround yung gagawin natin. Mga bagong tanim yun na sana aanihin ng kailan ba yun? First quarter? First quarter yan. Ayun, sapul na naman ang production natin. So, importation tayo. Marami naman, sa bagay, may rice tarification naman eh. Marami bang mga import permits na na-issue ngayon na Asek? Tuloy-tuloy naman yan, Katunying, Jerry. Inaasahan nga natin na may mga papasok pa ngayong huling bahagi ng taon at tuloy-tuloy yan ng first quarter. Normally, yung nagagamit lang ay hindi naman lahat ng na-issue na CSIC ay nagagamit. Opo. Sir, may pahabulan dito. Ano daw po ba ang stand ng DA sa per kilong iklog? Ay, ano. Ako, pabor ako dyan kasi naging director ako ng Calabarzon na pangunahing supplier natin ng iklog. At mahihirapan talaga, ordinary na mamimili na makita kung yan talaga ay large. Lalo na yung medium, large, at saka extra large. Ano kasi yan mga 6 na classification. Kasama yung pinakamaliit yung PV. Almost 5 grams lang yung different normally from one category to another. So,
at magkaiba yung presyuhan definitely from peewee to small to medium to large hanggang sa jumbo. At mas malaki ang pakinabang kung kikiluin kasi pag minsan halo-halo na, di mo na malaman, malaking kapanginabangan yan sa ating mga mamimili. Oo nga, doon nagkakaproblema yung presyong large, pero medium lang pala ang actual size. Ano? Dahil hindi natin alam. Lalo na kung per tray ka bibili, minsan makita mo, iba yung nasa loob. Yung dalawa ho ang pula, yung ASEC. Iba ho ba ang presyo nun? Iba yung presyo nun kasi double yolk. Normally, pag bagong nangingitlog yung manok, nauna yung mga double yolk. After 2 weeks na magsimula mangitlog, doon lumalabas yung mga double yolk. Inaabangan ni Congressman Nicky Briones yan ng agap yung double yolk At pati inaabangan din niya yung mga basagang pula. Asek Dimesa, maraming salamat po at kayo magiging siguro magiging regular fixture na kayo dito sa aming palatuntunan dahil napaka-importante po ng mga agricultural issues. Ay teka, yung bagong agriculture secretary po ba kumusta, Asek? Naka-adjust na ho ba siya? Opo, at kagaya po ng nabanggit ko ay kagaya po ng nabanggit ni Secretary Laurel ay nag-iikot na po siya sa mga iba't ibang probinsya. Ito pong Biyernes ay pinangunahan niya po yung pagpupulong sa mga Irrigators Association dito po sa Coronadal. At para alamin kung ano yung mga iba-ibang concerns at para po agad na masolusyonan. Meron daw palang massive coconut planting and replanting na gagawin. Opo, yan naman po ay patuloy na programa ng ating Philippine Coconut Authority para mapalitan po yung mga sinail at matatanda na po ng mga puno ng niyog na mapalitan ng mga bago po na variety na mas maganda po at mas maraming mamunga. Oo, tayo pala, ang Pilipinas pala ang nangunguna pa ring exporter hanggang ngayon ng niyog, ng coconut products. Yes po, kasama po ang Indonesia at ang Pilipinas. Sabi nyo nga, sir, total pambihira lang naman namin kayong mga kauntahan. Pwede bang mapagsama sa isang variety, yung buko pandan? Buko pandan? Oo, alam nyo kaya, hindi ako nagbibiro akong batsero. Buko pandan? Sa Thailand, nagulat ako, may in-order akong buko. Buko, isang order. Pagtusok kong ganun. Pagtusok mo, buko pandan ang lasa? Lasang buko pandan, pwede pala yun, Asek? Yes po, meron na pong cultivar na gano'n. Ang nagpo-produce po niyan yung ating Sambuanga na station. At marami na pong gano'n, lalo na yung mga aromatic natin. Tama-tama, maliliit lang yun. Opo, pag binuksan niya, tinusok niya ay talagang lasang buko pandan. Para kang kumain sa Nathaniel. Asek, thank you Maraming salamat po. Maraming salamat ka, Jerry Antoning. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Assistant Secretary Arnel Dimesa ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumpatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! 6:53 ng umaga. Yan po ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ay! Kumusta yung mga taga DSWD dyan?
Dami dyan daw pinamimigay sa mga senior citizen eh. Kaya naman. May mga masaya ang mga senior citizen natin. Mga senior citizen, lalo yung mga tinatawag na indigents, kumbachero. At hindi lang yan, bukod sa DSWD, may mga nakikita akong mga picture sa ilang mga group chat na iba't ibang mga lungsod at bayan namimigay na ng pamaskong handog. Aba, mabuti naman. Aba ng pila. Tulad yan sa, may nag-send sa akin dyan sa Taguig. Aba, si Mayor Lani pala maaga ring namigay ng pamasko sa mga taga-Taguig. Nasaan pa yung video ipinadala sa akin? Meron ka ba dyan? Oo sa dami rin naman talaga ng residente dyan sa Taguig. Lalo na yung hindi dito sa gawin ng BGC yung BGC siyempre may mga may kaya yan. May mga kaya saka mga dayo, marami dyan mga dayo. Yung dating alam natin na parte ng Taguig na yung ano ba yung Taguig talaga. Yung bang dating kalsada dyan na mula Pasig hanggang Muntinlupa. Ano ba tawag, Mayor Lani? Ano ba tawag doon sa kalsada na yan? Yung salubungan lang. Yung Napindan, Taguig, Agonoy. Ba yung yan? Yan lugar na yan. C6, sa kabila pa, yun yung mas lumapit na sa Manila Bay. Laguna Lake. Oo. Andyan ang bulto ng napakaraming mga taga-Taguig na nangangailangan ng tulong. Si Mayor Lani. Mayor Lani, beke naman. Hindi, saka nagpapaligsahan yata itong Taguig at Makati. Sa pamimigay ng yan ang paligsahang maganda. Okay yan. Pero totoo ba yung balita na yung mga nanalong barangay chairman ng mga EMBO barangays kay Mayor Abby nanumpa? Ganon? Oo, nung isang araw nabasa ko sa CNN Totoo ba yun? Pwede ba yun? Kaya nga sa bagay, meron namang nanunumpa talaga kumbachero na barangay chairman, nanumpa kay Chief Justice. Baka naman pagka barangay chairman, nanumpa kay Justice Secretary. Para namang ibang dating no kapag gano'n, di ba? Kaya baka naman, may mga ganun pa rin. Basta mag-iingat kayo, ha? Basta ang unahin ninyo ay ang kapakanan ng mga constituents ninyo. Ayun. Ano man ang kulay ninyo, kung kayo man ay kulay Abi o kulay Lani, basta't ang unahin ninyo ay ang kapakanan ng mga kabarangay ninyo. Ayos yan. Ayan. Tama, sabi ni Kuyang Ikyo, Kuya Christian Rillera, magandang morning at binabati po natin ng happy birthday si Pangasinan Senro Kuyang Chester Casil. Kuya Chester Casil, happy birthday. Pag sinabing Senro ay ito yung Environment and Natural Resources Chief. Ayun. Pala yun, sa environment pala yun. Mel Magno, dyan sa terminal, ano ba yung nakikita naming mga picture na haba ng pila? Pakita nga natin maya-maya ng konti pag ready na. Mamaya, babalikan natin yan pagka nawala na yung titig sa akin ni Het. Oras po natin, 7:04 ng umaga. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Eto na, kumbachero. Eto na yung sinasabi natin na ito po ay itsura ng NAIA Terminal 1 kagabi, mga bandang 9:00 kagabi. Pakita nga natin yung mga picture. Ayan, kumbachero. Ito yung sa immigration. Immigration. Maluwag yan. Pagkalampas na immigration, ayan na, kumbachero. Ayan na, nako. Parang ano yan, pila ba yan ng mga bumibili doon sa mga shops doon? Wala pa, hindi pa nakakarating sa shops, kumbachero. Kasi shops kagad ang nabubungad sa'yo doon pagkalagpas mo doon sa inspection. Yes, tama yun. Ang dami tao. Yung pila na yan, hindi na immigration yan. Lampas na sila sa immigration. Itong pila na to, kumbachero, pila na yan doon sa may OTS scanner departure area sa Terminal 1. Ang haba. Ano kaya naging problema? Yung scanner. Nasira? Hindi, laging ganun. Mabagal. Mabagal. Daloy ng...
Hindi, saka masikip doon, kumbachero. Ewan ko kung nadaan ka ng Terminal 1 recently. Oo, nakapag-Terminal 1 ako. Paglampas mo ng immigration, ilang hakbang mo lang, yun na yung scanner eh. Oo. Ang CR dyan nasa bago ka pumasok sa immigration, yung kaliwa. Ang kaliwa. May daan doon. Kabisado mo yung CR. talaga yung CR yung pinagbutihan mo. Pinuntangot, maihian muna nga kako. Pero maganda in fairness, maganda CR ngayon, malinis. Malinis po at may nakabantay lagi na naglilinis diyan sa CR. Pero ito po mga kababayan, ano kaya problema? Sino ba ang dapat na masita natin diyan? Yung immigration, maaaring ginawa na nila yung trabaho nila, na binibilis na nila yung pagkilos nila, pero pagkalampas doon, ayun, doon naman naipon. Naiipon doon sa OTS. Andiyan pa ba si Yusek Mau de la Cruz? Hindi. Mau Aplasca. Mau Aplasca. Yusek Mau, andiyan ka pa ba? Andiyan. Hindi ba balitaan mo nga kami? Oo, sana hindi ka na tuloy mag-resign. Baka naman kung lang yon, yung bang bugso ng damdamin mo lang yon. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Oo yung nga. dati. Pero ito... Yung may naglumunok ng pera. May lumunok ng pera, oo. Pero ito, kung bachero, baka pwedeng maging kasalanan mo na to pagka hindi mo pa to inaksyonan na Yusek Aplasca. Kasi po, kung may problema na kayo sa mga scanner, yung mga x-ray yan eh. Yung dinadaan, yung bang may naguhubad ka ng sapatos, yan yun eh. Pagka po naipon ng tao dyan, pambihira, kung ano yan, ayan, napicture na nga eh. Pinadala na nga sa atin. Kahit na bawal mag-picture diyan. Kahit bawal mag-picture diyan, na-picture na. Kung po yan, masama na naman ng imahe natin. Mga foreigners, Mga foreigners yan eh. Yung ibang mga nakapila diyan po sa scanner. Maputi buhok eh. Foreigner yan. Hindi, si Santa Claus yan. Pati balbas, maputi. Kuya Jerry Ramos ng Bureau of Immigration, Kuya Mel Magno, at kay Immigration Commissioner Marcelino Libanan, Hindi. Ang Immigration Commissioner ngayon, si Norman Tansinco. Ayun. Ayan, Commissioner Norman Tansinco. Maganda morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Apopoy, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit na Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, PNP, Internal Affairs Service, iimbestigahan yung pulis na nagpaputok ng baril sa QC. Grade 4 student sugatan matapos hatawin ng raketa ng stepfather sa Quezon City. Malawakang kilos protesta ikinakasa sa Nobyembre at 30. Lagos Ninad Underpass muling bubuksan ngayon. Kailan? Ngayon. Matapos ang 6 na buwan na rehabilitasyon. Presyo ng iklog lalong tataas pag binenta ng per kilo ayon sa Philippine Egg Board. Ganon. At pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court, kailangan ng approval ng Senado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang pangunahing balita. 7:14 ng umaga. Detalye ng balita sa aming pagbabalik. This time sa DZRH, pangunahing balita.
Alas 7:18 na ng umaga. Sa detalye ng ating mga balita, iniimbestigahan na ng PNP Internal Affairs Service ang insidenteng kinasangkutan ng isang police colonel na nagpaputok ng baril at kinuwelyuhan pa ang isang waiter sa isang resto bar sa QC. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, hindi nila palalagpasin ang pang-aabuso ng isang police colonel na kinilalang si Colonel Mark Julio Abong na nakatalaga sa Legal Service Department ng PNP Headquarters. Sinabi ni Abalos na posibleng madismiss sa serbisyo o kaya ay suspendihin si Abong depende sa magiging resulta ng investigasyon. Nabatid na lasing si Abong nang magkasagutan sila ng isang customer, saka pinagbalingan ng isang waiter at hinahanap yung yung manager na may kasagutan namang isa pang customer. Binanggit ulit yan o dinugtong mo lang? Busy yung tao. Ang bira. Ayun, nagpapatok pa raw po ng 2 beses sa isang resto bar sa Scout Ralios Barangay. Laging handa. Bukod sa naturang insidente, minsan nang na-relieve at nasibak pa pala ng pleb. Kaya nagtataka po ang pleb ng QC kung paano nakabalik ito sa pwesto gayong final and executory ang desisyon. Yan po'y dating hepe ng QCPD SIDU. Ayan, yung Criminal Investigation and Detection Unit. Ngayon doon siya nakakulong. Yun. At siya pala'y wala na doon nung maibalik sa serbisyo, nasa Camp Crame. Yan ang paliwanag kahapon ni General Red Maranan. Samantala, critical naman ang isang bata, 9 anyos na bata, nang hatawin ng badminton racket ng kanyang amain sa Barangay Culiat, Quezon City. Nagtamo ng sugat sa ulo at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang grade 4 student na patuloy na inoobserbahan sa ospital. Tinukoy naman ng QC Police District ang suspect na si Raymark Del Carmen, stepfather ng biktima. Lumabas sa investigasyon na dakong alas 6 ng gabi nang mapadaan sa computer shop ang suspect at nakita sa loob nito, nakita sa loob ng computer shop ang bata. Kaya ipinatawag, pinaswitan o kaya ipinatawag sa mga kalaro. Paglabas ng computer shop, nakakita ng badminton racket ang suspect at hinataw sa ulo at katawan ang biktima hanggang sa mawasak ang raketa. Naawat naman ang amain at agad na isinugod sa ospital ang biktima habang nakakulong na ang suspect na sasampahan ng kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. Child abuse. Pero matindi yung kung raketa ginamit Kaya nung sinanay, pagka pinaswitan akong ganon, siit o kaya hanger. Pero, sinanay Oreng, hanger. Ito, raketa ng badminton. Saka sa ulo hinataw Nako. Sa ulo hinataw. Yung mga sa atin wala yan, baliwala sa atin, yung mga maliliit tayo Pag hinataw ka sa katawan magpapadamihan pa kayo ng tama nung kalaro mo. Pero ito sa ulo. Sa ulo, masama mga sa ulo. tatay diyan kahit na amain, alam totoo na may yung bugso ng damdamin, nakitang dapat ay nag-aaral, naglalaro sa computer shop, nakitang ganun. Yung dapat nakapagpipigil. May self-control. Kumbaga, gusto rin ninyang mapanuto yung bata. Kaya lang, in the process, ay nasaktan niya ng matindi. Nakakulong tuloy siya ngayon. 7:22 ng umaga, magsasagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang labor group sa Huwebes, November 30. Kasabay ika-160 kaarawan na ni Gat Andres Bonifacio. Kabilang po sa lalahok ang Bukluran ng Manggagawa, National Confederation of Labor, Ilusang Mayo 1, Association of Genuine Labor Organization at All Workers Unity. Magtitipon-tipon ng mga ralista sa bahagi ng Kalaw bago magmarcha patungong US Embassy. Inaasahan ang mas maraming bilang ng ralista pagdating sa Menjola at dala nila ang issue para itigil ang kontraktualisasyon, pagbuwag sa mga unyon, dagdag sahod para sa mga manggagawa, pagbasura sa PUV modernization at iba pa.
Marami pala. No? Marami. Muling bubuksan ngayong araw ang Lagos Nilad Underpass na sumailalim sa rehabilitasyon sa loob ng 6 na buwan. Ito'y ayon po sa Manila Public Information Office. Ang underpass ay isinara sa trapiko mula noong Mayo 2 para bigyan daan ng repair ng concrete and pumping systems. Sisimulan ang opening sa Lagos Nilad ng alas 8:30 ngayong umaga. Orihinal na inanunsyo ng City Hall na ang rehabilitasyon ng Lagos Nilad Underpass ay matatapos ng Setyembre. At andito na si RH29, ang ating birthday boy, Tito Boy. Andun siya sa Lagos Nilad Underpass at sinisilip kung tama ang pagkakagawa ng DPWH at ng mga taga Manila City Engineering. Ano ba si Tito Boy? Inspektor? Inspektor. Ano? Siya ay isang inspektor. RH29 Boy Gonzales. Coming boy! Anthony Jerry Pulido. Pulido, ha? Wala ka bang video dyan? Wala kang video? Andiyan na, pinakita ko na. Dito, yun. Pinadala ko na. Ito na. Ang ganda. Maganda yung taxi. Kitang-kita yung taxi. Ito, kitang-kita yung bus. Ito na. Winawalis pa ng mga tauhan ng Department of Public Service para yung kahit yung mga dumi-dumi, walang makikita yung mga buhangin na natirang buhangin. At pangungunahan ni Mayor Hani Lacuna ng Maynila kasama mga opisyal ng Manila City Hall itong pagbubukas ng maganda at Pulido. Pulido ang pagkakagawa ng DPWH. Para endorser ka lang ng DPWH saka ng Lagos Nilad. Taga-engineering. Engineering. Engineering at nauna kasing natapos ng Engineering Department of Engineering Public Works sa Maynila yung pagsemento dito sa kalsada ng Lagos Nilad Vehicular Underpass. Ang pinakauli nito yung ginawa ng DPWH. Ngayon nga, ang tauna naging target 4 na buwan, umabot sa mahigit sa 6 na buwan at pulido naman pagkakagawa. Hindi na kaya lulubog yan, boy? Palagay ko, hindi na at naayos na pati yung pinaka-saving niya. Sabagay, pag umuulan lang naman lumulubog yan. Ay, naman pala. Pag araw, wala naman pa. Kaya naman pala. Walang problema pag-araw. Pag maaraw, walang baha, wala pong problema rin. Hindi, pero yung ang ganda nung... engineer, inayos na. Bago na yung taga-engineering. Tsaka meron yatang dyan, yung may pumping, may mga motor. Machines. Pati yung mga motor, talagay ko, malabo na. Kung mabagal ka lang, okay lang naman ang pasada mo rito sa Lagos Nilad Vehicular. At wala nang malulubak talagang dati mahihinto ka diyan para dumadaan ka sa buwan diyan Pero yung pinapakita marami ko Anthony Jerry na nabalitaan dito at na-cover din yung mga sumesent lang. Sa bako-bako, yung mga mga motorcycle rider. Pero Tito Boy. Napakaganda nitong Lagos Nilad ngayon, yung pinapakita mo sa amin. Maganda pati yung mga pader na yan, maganda. Baka makisap yung pader. Bukas makalawa may magsusulat ng mga siraulong mga bata diyan o kung sino man yung mga vandals, Pagka nakita sila nagsulat dito, baka mamaya madadampot sila ng mga pulis dahil sa ang ganda, lalo na sa gabi to may ilaw to yung Lagos Nilad, ang ganda ng pati yung sa gilid ng pinaka-wall itong Lagos Nilad Vehicular Underpass. Kaya talagang napakalinis, napakalalim na at nasa 6 feet daw yung pinaka kaya binababaharin ito. Kapag umuulan. Boy, kanina pinag-uusapan namin yung underpass dyan, yung bago dumating ng Lagos Nilad, yung underpass, pedestrian underpass. Napupuntahan mo ba yun? Kumusta ba sitwasyon nun?
yung underpass bago dumating ng Lagos Nilad. Oo. Maayos naman yun. Yung kung galing ka ng MacArthur Bridge, padadaanan mo yun, galing ka ng MacArthur Bridge, papunta ka ng Burgos, Lagos Nilad, maayos naman yung kalsada ron ng daan ng tao, yung pedestrian underpass dito papuntang Intramuros. Yung tapot ng City Hall. Sa ilalim, ito mismo dalawa to yung underpass. Yung tapat ng Manila City Hall, ay maganda yun. At may mga, yun ang unang inayos. Nicois. Nadaan ako kanina, ganda. Maayos. Na-maintain naman pala, no? Na-maintain nyo kasi may gwadya rito natinalaga ng CSFTV Security Force na araw-araw, 24 oras na nagbabantay dito sa underpass. Dalawa yung underpass dito, yung isa malapit dito sa may Loton. Sa Loton. Malawak yun, pero walang mga larawan na naka-display doon. Hindi ka mukha dito sa may Nagustinan. Marami kang maganda yung mga tanawin, yung larawan ng Intramuros, makikita mo yung mga picture na ilalim dito sa underpass. Yung maganda na maintain yan. Sana pati yung isa, yung nauna. Yung nauna. Yung sa may Loton. Oo, sa may tama. Pati yung Malinis na rin doon. Tito Boy, pati yung yung sa Quiapo, yung underpass doon sa Quiapo, yung may mga nagtitinda dyan. Ginawang commercial na yun Oo. Parang mall na yun ganun ba? Oo. Private na nag-operate nun. Paano na yung mga snatcher dyan? Ano na hanap buhay nila? Private na rin. May mga pwesto na yun sa baba. At aircon pa. Yung Lacson underpass. Lacson. Hindi, kaya natin iniisa-isa yan, Tito Boy. Dahil nagsisikap ang gobyerno na mapaganda yan. Tapos mabubuisit ka na lang. Halimbawa, wag na magagalit yung ibang mga nagrarally-rally. Mga bata pa naman yung iba dyan. Aayos-ayos, susulatan ng kung ano-anong imperialista, tuta ng kano, kung ano-anong pinagsusulat ng mga tinamaan na magaling. Ba't di kayo magsulat sa Manila paper na lang, wag na sa Manila Wall. Ang pangit. Ginagastos natin ng milyon-milyon. Dapat may hulihin dyan kumbatsero. Dapat hulihin talaga yan. Pag may nagrarally, yan yung mga madalas magdudutta, magdulat na sa mga pader. Vandalism, minsan may na-arrest sila kapag checkuhan ng mga pulis. At bawal yan, kahit sa pinaka-ilalim ng LRT, bawal yan. Lahat ng mga establishment ay bawal magsulat ng kung ano-ano dahil makakasuhan sila ng vandalism. At isa pa sa mga maganda rito, Anthony Jerry, yung Quezon Bridge, bukang nung nakalipas na araw, 2 linggo o 1 linggong walang ilaw yan. Teka, saan ba yung Quezon Bridge? Quezon Bridge. Kung galing ka ng Quiapo. Ayun, okay. Maliwanag yan, pero yung balita ko nakalipas na araw, inakaw na naman yung kuryente. Talaga. Mga kable-kable. Ngayon, inayos na ng engineering na naman. Kaya dapat niya mabantayan din ng barangay at ng mga pulis. Yes, sir. Thank you, Tito Boy. Happy birthday muli, Tito Boy. Happy birthday, Tito Boy. Salamat. Yan ang sitwasyon sa Lagos Nilad. Alas 8:30, sisimula na at pangungunahan ni Manila Mayor Hani Lacuna ang pagbubukas ng Lagos Nilad vehicular underpass. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, sa Regito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa sama-sama tayo, Pilipino. Unahing balita. Maraming salamat sa iyo, Tito Boy Gonzales, the birthday boy. Susunod, Tito Boy! merong nakita ang ating RH reporter Edniel Parosa na gas station na mura ang itinitindang diesel. Aba, saan kaya yan? At bentahan ng iklog. Ano ba mas gusto niyo? Per size o per kilo? Dahil meron daw grupo na ayaw ng per kilo. Ayaw ng per kilo. Gusto nila per peraso pa din. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:33.
This time, balik Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. 7:38 ng umaga, nagbabala ang grupong Manibela sa paglulunsad ng mas malaking tigil pasada. Ayon kay Mar Valbuena, Pangulo ng Samahan, ang naturang hakbang ay tinatalakay na sa iba pang transport organization gaya ng Piston. Ginawa ni Valbuena ang babala matapos manindigan si Transportation Secretary Jaime Bautista na non-negotiable o wala nang atrasan ang deadline sa December 31 para sa consolidation ng PUV Modernization Program. Samantala, nagbabala rin ang Philippine Egg Board ng posibleng pagtaas ng presyo kung gagawing per kilo ang bentahan ng itlog. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Philippine Egg Board Chair Gregorio San Diego, magiging problema ang multiple handling mula sa farm patungong merkado. Posiblihan niyang idahilan na maraming mabasag na itlog kapag tinimbang ng mga middleman at retailers. Kukuha natin yun, kaya lang baka naman magmahal yung itlog kasi yung handling along the process baka marami yung mabasag, yun ang ikatulad ng mga nagtitinda at mataas ang presyo kasi sa pagtimbang nila nababasag. Sa handling naman na magiging sa handling, multiple handling mula sa farm magtitimbang ka, makita si middleman magtitimbang din papunta sa mga retailer magtitimbang. Gagawa ng paraan yan. Pwedeng sabihin nila na malaki, mahaba yung proseso, may mga nababasa kaya tataas ang presyo. Ng paraan yan. Yung pagpagpag sa size. Di tinan nyo yung mismong tray timbangin nyo kasama yung tray. Saka nyo iawas yung kung handling ang pinag-uusapan. Yung bigat ng tray. Saka doon sa size hinahawakan din naman yan. Hinahawakan din yan. Dami naman. May handling din doon kapag inaalam sa kung ano ang size. Tama ka ba dyan. Pinag-aayaw mo yung yung large. Yung sa sorting, yung sorting meron din ganoon. Kung gusto, may paraan. Ayan, Kung ayaw, may dahilan. Saka yun. hindi lahat katulad mong marupok. Yan po ang may ayaw na si Philippine Egg Board Chair Nino San Diego. Hindi si Nino. Hindi ba si Nino yan? Si Nino, basketball player na kasama natin dati. Si Gregorio pala, Gregorio San Diego. Eto na si Edniel Parosa. Meron siya natagpo ang mas mura pa. Mas mura pa yung Big 3 kaysa sa new player. Aba. Saan ba yan? Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, hindi na nalalayo ang presyo ng diesel sa isa sa mga big three ng petroleum company sa Shaw Boulevard kumpara sa isang kumpanya ng langis na mamayang hapon pa magpapatupad ng oil price hike. Sa pag-ikot ng DZRH sa Mandaluyong ngayong umaga, nakita natin humigit kumulang 60 pesos ang diesel sa Petron Shaw Boulevard, nasa 58.45 hanggang 60 pesos and 68 centavos. Ang bawat litro depende doon sa kanilang variation. Nadikit lang nito ang presyo ng clean fuel sa parehong highway dyan sa may Shaw Boulevard. May 60 pesos and 20 centavos per liter. Kung bakit naman sa clean fuel natin ay kumpara, nauna na kasi nagtaas ng presyo ng langis ng ibang kumpanya kasama ng Petron na nag-adjust ng 30 centimos ngayong umaga habang mamayang alas 4 pa ng hapon ang oil price adjustment ng clean fuel. Kaya ang inaasahan mas mura ito kumpara sa Big 3 sa ibang presyuan ng diesel. Sa ating mga tsuper at mga operator ng GPUV at PUS, sa Phoenix Petroleum, 60 pesos and 60 centavos na ang diesel, 61 pesos at 50 centavos ng Shell, 59 pesos at 38 centavos sa Sea Oil, at 61 pesos at 50 centavos kada litro ng diesel sa Uni Oil. Sa kabila ng pagputol ng sunod na rollback, ang mga binanggit nating presyuan ng diesel sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong, hindi pa rin lumalampas sa monitoring ng Department of Energy. Mayroon ng 53 hanggang 66 pesos na price range sa Metro Manila hanggang noong nakaraang linggo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Walang plano ang gobyerno na patawan ng suggested retail price ang sibuyas sa kabila ng pagsipa ng retail price nito na 220 pesos bawat kilo. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban,
Hindi na kailangan pang SRP sa sibuyas dahil paparating na sa Disyembre ang halos 21,000 metric tons ng imported onions. Ipinahayag ng opisyal na inaasahang magiging matatag na ang supply at presyo ng nabanggit na produkto hanggang sa pagtatapos ng taon. May payo ang grupong Scam Watch Pilipinas sa mga Pinoy na mahilig bumili sa online shop upang hindi mabiktima ng mga scammers. Paano? Ayon kay Art Samaniego Jr., co-lead convener ng grupo, mas makabubuting piliin ang cash on delivery methods upang kung bibili sa online upang hindi maloko at ma-check muna ang item bago bayaran. Bukod dito, mas makabubutian niya na bumili lang sa mga lehitimong online selling websites upang makaiwas sa scam. Kailangan munang pumayag ng Senado bago muling makasali sa International Criminal Court ang Pilipinas. Ito po ang paniniwala ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na ikinukonsidera ng pamahalaan ang pagbalik sa ICC. Giit ni Senator de la Rosa, daraan pa ito sa proseso kabilang na ang pagsang-ayon ng Senado sa pamamagitan ng 2/3 votes. Si de la Rosa ang hepe ng PNP sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration at kabilang sa mga kinasuhan ng crime against humanity sa ICC. Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na overstaying at nagtatrabaho sa online gaming company na expired ang lisensya. Huli sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si Zhou Xingxing. Sino? Zhou Xingxing habang nagtangkang lumabas ng bansa papuntang Guangzhou, China. Sa ngayon ay nasa kustodiya na si Zhou Xingxing na nagtangkang magpunta ng Guangzhou at ililipat sa Immigration Wardens Facility sa Taguig habang pending ang kanyang deportation. Alas 7:45 na ng umaga, kinasuhan ng kidnapping, serious illegal detention at robbery gayon din ng physical injury ang isang Malaysian national na inaresto sa pagdukot sa isang babaeng Chinese sa Pasay City. Ang suspect na si Kevin Ko Tan, 30 anyos, ang itinuturong kumidnap sa isang hindi kinilalang Chinese tourist. Dinala sa isang hotel at doon ikinulong at ni-rape bago hininga ng mahigit 1 milyong piso kapalit ng pagpapalaya sa kanya. Maswerteng nakatakas ang biktima at nakahingi ng tulong sa pulisya na nagresulta ng pagka-aresto kay Tan. Sa investigasyon, lumitaw na dumating ang Chinese tourist sa bansa at tumuloy sa Okada Hotel and Casino kung saan malaking pera ang natalo nito sa sugal. Nagpakilala si Tan sa biktima at tutulungan daw makabawi at pupunta daw sa ibang casino. Ngunit sa halip ay sa isang hotel ito dinala at doon pinagsamantalahan. Kinuha pati ang iPhone na nagkakahalaga ng 40,000 pesos at ang Omega Watch nito na nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Mahal pala yung Omega. 80,000 pala yan, ha? Matindi. Mahal pala yun. Ano kaya yung Seiko ko? Susunod! Sino kaya itong young actress na itinuturong naging dahilan ng paghihiwalay ng dalawang sikat na couple? Itong sikat na couple. Sino yung sikat na yan? Yung sikat na couple? Oo. Sunod-sunod yung mga nababalitang ganyan, di ba? Di ba? Si Katniel. Oo. Tapos si ano pa, si Kim Chu. Kim Chu din ba? May balita rin. Si Kim Chu saka si Yan. Parang may balitang ganun din. Ganun? Si Richard Gutierrez saka si Sara Labate. Yun, nga pala. Di ba nabalita din? Oo. Di ba? Sunod-sunod yan. Sino kaya doon? Sino kaya? Alamin natin na maya-maya ng konti sa pagbabalik ng Pangunahing balita. $7:48. Ay! Hoy, happy birthday pala
Kumbatsero, kay Undersecretary Steve Pastor, yung former USEC ng DOTR. Attorney Steve Pastor, happy birthday! Humanda ka, Pastor! Pastor! Maraming kailangan mo maghanda. Maghanda ka, Pastor! Ayan. At magandang morning at happy birthday din sa aking high school principal. Nako, ito, napakalaki ng parte ng babaeng ito sa buhay ko, kumbatsero. Kasi muntik na ako hindi makapag-aral ng 4th year high school. Dahil dito kay Ma'am Noemi Villanueva. Kasi nung elementary ka, nung high school kumbatsero, nung pa-enrollment na ng pa 4th year high school, nagtataka siya ba't hindi pa ako nag-enroll, mag-uumpisa na yung klase. Okay. Pinapuntahan ako ni Ma'am Noemi Villanueva sa isang teacher, pinapuntahan ako sa San Mariano. Ba't ba hindi pa nag-enroll si Antonio? Antonio pangalan, Antonio Taberna Jr. Naabutan ako ni Mrs. Castillo na nagbibilad ako ng palay sa harap, nakalona. Hindi sabi, Antonio, ba't hindi ka rin nag-enroll? Sabi ni Miss Villanueva. Sabi ko, inaayos ko itong ating post-harvest facility. Sabi ko, Kalsada. Sabi ko noong batsero, hindi na ho ako mag-aaral. Kasi ay pupunta na rin, susundan ko na lang si Kuya Eric sa Maynila at kaya ko naman sigurong ipasa yung mga exam sa mga trabaho doon, mga job interview. Kinabukasan bumalik. Dahil naging idolo mo si Kuya Eric? Idolo ko si Kuya Eric dahil magandang lalaki. Pogi. Pogi na. Tapos kahit na macho pa. Kahit na si Kuya Eric ay second year high school lang, may diploma. Ibinoko. Ba't ba nasabi natin yun? Ba't kasi? Pero ayos lang yan, tol. Talagang, sabi ko, kaya ko rin siguro yung ginagawa ni Kuya Eric. Hindi, bumalik. Magaling nga yun. Second year lang, may diploma. Hindi, hanggang college, ha? Ito na kamo, kumbatsero. Kinabukasan, bumalik yung si Mrs. Castillo, kumbatsero. At sinabi, pinapupunta raw ako sa eskwelahan ni Miss Noemi Villanueva, aming principal, at sasagutin ng eskwelahan ng aking pag-aaral ng 4th year high school. Kaya kung di nangyari yung kumbatsero, malamang kasama na ako sa inuhuli ng tukang. Baka tinutokang na rin ako ngayon. Kaya Ma'am Noemi Villanueva, happy birthday. Ilang taon na si Ma'am Noemi? Naku, baka lampas sa 80 na to si Ma'am Noemi. O lampas 70, mga 70. Baka naman kaidaran niya ng PLDT. Dahil anniversary daw pala ngayon ng PLDT. Sabi ni Engineer Carlos John Mercado, 95th anniversary. PLDT. Subok na matibay. Subok na matatag. Master Sergeant Ernesto Septimo ng Bicol PNP. Happy birthday at magandang morning at happy birthday din, kumbatsero. Nakikinig pala sa atin si Congressman Doming Mariano. Kadoming, magandang morning. Birthday pala ngayon, kumbatsero, ni Barangay Bukal, Pagbilo, Quezon, SK Chairman Angelo Lawrence Ariola. Happy birthday, Chairman. Ayan. Ay, tinatanong na ni Ka Jerry Labasan kung totoo raw bang pati si Kim Chiu tsaka si ano pangalan no? Zian. Maghihiwalay na rin. Alamin na natin sa showbiz legend na si Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Wala akong boses. Parang kanya, bitin. Yes! Ayan, wala akong boses. Pero eto, may kahit paano, kailangan nating feedback. Ayan. Okay. Yan, alam po ba ninyo? Ayan. Hindi lang ang relasyon ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, maging ang relasyon ni Elijah Canlas at Miles Ocampo. Bago mga muna banggitin niya si Miles Ocampo at saka si Elijah Canlas, ito yung tinatanong ni kumbatsero, si Kim Chiu at saka si Sian Lim, nagkakalabuan na rin ba? Nagkakalabuan na. Ito ang dahilan niya. Dahil nagkasama nga sa linlang itong si Kim Chiu at Paulo Abilino ay noon usap-usapan lang, chika lang na nagdiligawan ng dalawa. Pero doon sa mga post ni Kim Chiu lately,
Hindi na nakasama si Sian Lim. At ang balita, ito na ngayon. Ito na, Marites. Ito na. 2 months na raw. Ha? 2 months na raw. Nahiwalay si Kim Chu at si Sian Lim. Naku. At ang tinuturong dahilan ay ang third party na si Paolo Abilino. Ang latest ay dapat daw may gagawin pang isang programa itong si Kim Chu Chan sa Channel 2 na kung saan ay dapat makasama nito si Jake Ejercito. Pero after 3 days, 2 days ay biglang nagbago. Ang makakasama na ngayon ni Kim Chu sa bago niyang programa ay si Paolo Abilino. At ito daw ni-request ni Kim Chu, personal na request ni Kim Chu, na ang gusto niyang makasama ay si Paolo Abilino. Diba? Ito na ang kwento pang isa. Ito pa. Sige, dami mga pangyayari ganyan. Hindi, yung bang Katniel, ano na bang totoo doon? Totoo na ba yun? Yes. Wala na? Wala na raw. Ito na yan. Sinasabi, hindi lang ang relasyon ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo, maging ang relasyon ng paguhang aktor na si Elijah Canlas at si Miles Ocampo ay hiwalay na rin. Itanong niyo sa akin kung sino ang dahilan. Sino ang dahilan? Sino? Yung naging dahilan din ng hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sino ba yun? Sino ba yun? Sino nga ba yun? Kung hindi yun ang usap-usapan natin, chismis lang to ay si Andrea Brillantes na naman. Siya na naman? Siya na naman. Yun ang usap-usapan. So nakakadalawa ng relasyon si Andrea Brillantes na nasisira niya. Oo, nagtataka mga tao, bakit ganon ang ginagawa ni Andrea Brillantes? Ako rin man ay nagtataka, ang lahat ay nagtataka. Anong meron? Bakit? Ano ba ang meron? Sa bagay, hindi pa naman natin ito may kukumpirma as long as na hindi nagsasalita si Andrea Brillantes o maging itong si Catherine Bernardo. Si Katniel. Oo. Pero itong kay Miles Ocampo at kay Elijah Canlas ay kumpirmado na na sila ay hiwalay na. Pero hindi itinuturo ni Elijah Canlas na si Andrea Brillantes ang tunay na dahilan. Pero iyon ang mainit na pinag-uusapan. Yan ang muna ang ating nahihirapan na rin ako sa iyo. Dahil medyo hirap ang boses ko. Ako, Diyos ko. Ang dami pa naman namin tanong. Oo. Ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko bukas. Dahil ako ay magiging guest speaker pa naman. Nako, pahinga mo na muna yan. Sige. Guest speaker pa naman ako ng aking ng aking alma mater, ng Gregorio Perfecto High School bukas. Iniyan niyang sa lahat ng mga graduate ng Gregorio Perfecto High School, magsama-sama, makita-kita po tayo bukas. Yan ang ating DCRH Show, Bisates News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Thank you, Tita Morley. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang tanong, kumusta po kayo? Sana po ay maging okay ang back to work, back to school po ninyo today and every day. Ingat po kayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamuso. Oy, si Ricky Marabe. Happy birthday. Kaklase ko dati nung grade 3. Diyan sa Masinloc, Zambales. Mga naaalala natin, puro mga... Ricky Marabe, sa vapor ka man nakasakay ngayon. Lagi itong nakasakay ng vapor eh. Happy birthday. At kay Father, kay Mr. Renato Helia. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. Si Kuya Edgar Movido. Birthday din? Oo. Happy birthday, Kuya Edgar Movido. Belated happy birthday pala kay Secretary Cheloy Garafil,
Secretary Cheloy. Happy birthday. Ingat po kayo mga kababayan, lalo na po sa mga parents. Bantayan po natin ang ating mga anak. Sa ating payagang nakatutok lagi sa cellphone. Awatin natin paminsan-minsan, pero wag niyong hahatawin ang raketa sa ulo. Naku, wow. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Long after the thrill of living is gone, say